What's up, my fellow MMA super fans? My name is Nisi Ikashan, and today we are joined by one of the respected names in Philippine MMA. Ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Bern Soriano. Hitman, it's a pleasure to have you on the program. It's my pleasure too, brother. kami sa programa dito sa MMA Superfan ay nagagalak na makasama ka, pero ang sadya namin dito ay itong latest project mo. Sa mga hindi nakakaalam, si Bern Soriano lamang ang head honcho ng startup MMA promotion na nagangalang Zeus Combat League, at itong Zeus Combat League will have its debut event on May 25 na gaganapin sa SM North Sky Dome in Quezon City. Burn, with your business ventures outside the industry we all love. Alam naman natin na hindi mo na kailangan gawin ito. But here you are doing your part for Philippine MMA. Yung decision mo ba na mag-promote muli ng isang MMA event, was it more of giving back to the industry, or did you feel that a certain standard needed to be raised? Yeah, actually, number one yun, yung sinabi mo kanina, DC. Yung certain standard, saka yung ibalik natin yung glory ng mixed martial arts. And alam naman natin, it has always been my passion as a fighter. I always look for ways to still practice what my passion dictates. So ito na yon. So sabi ko, gawin na natin pro. Isagad na natin. Bern, of course, mapag-uusapan na rin natin, bakit ang pinangalan mo ay Zeus Combat League? Bakit yun ang pangalan mo, napili mong pangalan ng bago mong promotion? Meron kasi ako isang partner dito, I don't want to drop names. Pareho kami ng hilig sa mga gods, Greek sa mga mythology. Greek mythology. So Ah, yun yung napag-usapan namin, kaya ginawa namin Zeus Combat League. okay. So, maraming MMA promotion sa Pilipinas, but it all boils down to differentiating itself from the rest of the pack. Unahin muna natin to on a business level. What Mm. makes Zeus Combat League different from the others on a business level? Mhm. As a company, we just answered the call of passion, patriotism, discipline, and power. So ito ang pagkakaiba na ito, DC, sabi ko nga, magiging mas prestige siya, tapos mas magiging maayos yung trato natin sa fighters. And of course, gagawin nating standard yung let's say yung mga talent fee nila. Something like that. Bern, okay lang ba pag-usapan when it comes to talent fee and standard na sinasabi mo? Can you at least shed light on that part? Kasi gustong makita ng mga MMA fans, ano yung pinagkaiba ng Zeus Combat League? Ano yung kayang ibigay na opportunity ng Zeus Combat League kung ikukumpara sa ibang MMA promotions dito sa bansa? Actually, wala, ayaw kong i-compare. Tayo lang ay tumutulong sa mga, kasi ang dami na nating fighters di ba? Parang sobrang dami na. And Mm, unti pa lang yung palaro sa atin, especially sa mga professional league. mm, So, ginawa natin itong ZCL, for the fighters talaga. And para din sa, meron din silang arena na paglalabanan, di ba? Kasi ngayon, nakikita ko, parang ilan lang ba kaming professional? I think parang dalawa lang ata, mm, if ever. So, Ah, mahirap siya sabihin, Nisi, kasi alam mo naman ng MMA, napakahirap magano yan, lalo na pag professional level. yeah. Mahirap yan, di ba? Pero siyempre, I have my partners. Bago ko ginawa to, ilang beses ko rin inulit. Kasi sobrang busy yung schedule ko pero nung Ah, nag-usap ko ng partner ko, tapos nag-go siya, sabi ko, sige, let's do it. Pero sinabi ko rin kung ano yung mga magiging risk. And mm. kami ready kami doon na talagang sasagad kami para lang maayos natin yung promotion. Born as someone na nagpo-promote, malaki advantage ba na naranasan mo yung hirap, yung kultura, pati yung pinagdadaanan ng isang fighters Na hindi lang sa ensayo, pati yung business aspect nito. Totoo yan, Nisi, totoo yan. Kasi ako, I've been fighter for a long time. Actually, sa Pilipinas, alam naman natin Mm. paano yung kalakalan dito, di ba? Mm. Lalo na pag sa amateur, nag-uumpisa ka, talagang, yung iba nga, talagang hindi ka talaga bibigyan ng TF pag Mm. magbabayad ka pa Mm. para mag-compete. So, Mm. ako naramdaman ko, kasi I came from the bottom So, step by step ako hanggang mag-pro level until international.
So ramdam ko yung pakiramdam ng totoong fighters ha. Kaya ko totoong fighters tayo. So I think mas madali ako makablend, mas nalaman ko yung naging problema at pwede nating ayusin at para siyempre lalo nating mabalik sa ayos and prestige yung MMA natin sa Mm. Pilipinas. So that inspired yung Zeus Combat League. At least yun yung sinasabi mo kanina to set a standard. Yun yung inspiration mo. Kaya mo tinayo tong Zeus Yes. Combat. Hmm. Yes, Miss Lia. Born, yun nga nabanggit mo kanina, kalabang ka sa iba't ibang promotion, and I think it's right to ask, ano naman yung bago o ano yung mga bagay na bago na makikita ng mga fight fans in terms of action inside the cage. Tama ba? Cage ang gagamitin ng Zeus Combat League. Cage, yes. Cage also. Cage. Ito, excited ako sa mga lineup eh. Ako bilang promoter tsaka as a fighter. Hmm. Talagang ako yung na-excite na panoorin yung fight card kasi talagang lahat sila pang main card eh. Hmm. From top to bottom talagang bakbakan yan. Kasi we had international fighters and also I'm very excited nandiyan yung mga fighters from Baguio, Lions, kay Champ Edward Fulayang. So, kasi matagal na natin silang hindi nakikita na naglalaro sa local scene eh. So kaya excited kami. Sabi ko kaya rin ako excited kasi iba yung dati saka ngayon na MMA. Kasi nag-improve na ngayon. Sobrang dami ng magagaling. Kaya ginawa ko pa. Nung ginawa nung kapatid ko yung lineup, which is si BR yung matchmaker, talagang research ko pa yung mga ibang fighters na involved. So iba kilala ko, siyempre iba may mga bago, may mga new blood eh. Pero I was impressed dun sa mga skills na pinakita nila. Kaya ito yung aabangan ngayon ng tao. Siyempre, again, yung mga from Baguio fighters, from Lions MMA, and yung mga veterans may mga galing din ng one fighter na naglalaro dito, from UAE Warriors. So ayun yung I think na aabangan ng tao na So abang-abang talaga. It's a matter of bridging the gap. Yes, tama. I think that's the right word. Yeah. Sa mga hindi nakakalam, Burn, sinubukan mo na mag-promote noon. Ano yung mga lessons? Let's pasarapin natin yung usapan. Ano yung mga lessons from that experience na gusto mong magamit this time around? Yes, ito number one, yung pagiging promoter mahirap talaga yan, as in sacrifice talaga yan. Talagang kailangan mo talaga ng malalim na bulsa dyan. Siyempre, hindi lahat sa'yo papabor, di ba? Ganun naman yun eh. Pero yung lesson na natutuhan ko doon talaga, kailangan talaga yung magiging partner mo dyan is nakakaintindi rin. Di ba? And of course, siyempre malalim din. Kailangan malalim din yan. And pag hindi ka malalim, talagang ang gagawin mo dyan, kukurakutin mo lang din yung mga first ng fighters dyan para mabuhay ka, di ba? So, I think yun yung mga lesson doon. Kasi ako, yung goal kasi namin dito sa CCL is to tumaas yung standard eh, di ba? So, ngayon, yung una namin, yung unang gagawin, yung ground zero. After ng ground zero, siyempre habang kasi tuloy-tuloy ito eh, TC tuloy-tuloy ito. Actually, may mga date na kami nakaset. Every 2 months to meron tayong pinaka-main, tapos every week naman may fight night tayo. So as in tuloy-tuloy siya kasi naka-roadmap na kami. So again, balik tayo sa question mo, yung mga natutuhan ko nung nagpo-promote ako. Kasi before ganito eh. Yung mga promotion ko, it's pro-am and amateur, di ba? Parang gano'n. So sabi naman kasi ni chairman ng GAB, there's no such things as pro-am. Yeah. Di ba? I agree. Amateur or professional. So sabi ko nga, ba't hindi ko na gawing professional? Kasi salute to our chairman, si Chairman Clarin. Talagang susuportahan namin yung kanyang adhikain, yung PPP ba yun? Parang permit, protect, and basta yung sinasabi ni chairman na importante yun eh. Doon ko nalaman na sabi ko, sige, i-pro na natin, di ba? I-pro na natin at the same time. Gawin talaga natin siyang talagang organized. Kasi this time ang partner ko kasi dito is malaking kumpanya din. Malaking kumpanya din yung partner ko. And also, ayaw na mag-mention na names. Huge people behind my back na talagang susuportahan ko rin sa event na to. Yun nga, nabanggit mo na kanina na parang, yun ang susunod kong tanong eh, gaano ka long term ba to, Burn? Kasi iba yung story ng madali magsimula, pero sustaining it, yun yung mahirap na part eh. Talagang, yung sinubukan mo ulit ba mag-promote, talagang nasa isip mo na kailangan long term to, hindi to pwedeng occasional.
Yes, yes, DC. Actually, yun yung pinaka goal ko talaga. Kasi ilang beses ko lang inattempt eh. Actually, last year pa. Pero sobrang busy nung schedule. Lagi ko sinasabi, sige, go tayo, promote tayo. Siyempre sa akin, pag walang nagpo-push, hindi rin mangyayari. Dahil siyempre, Ah, sobrang busy ko rin. So, until na found ko yung right partner, which is yun nga, yung Hera 9, doon nag-usap kami. Tapos pareho nag-click agad kami. Nag-usap kami, sabi ko, this is gonna be a long term. Hindi tayo pwedeng isang beses lang dito. And ah. pareho kami nagkaroon ng interest talaga na gawin tong ZCL. This is gonna be a long term. Ah, I bet yung my neck on that. ito, Bern, yung insistence na yon nanggagaling yon bilang Bern Soriano as a fighter. Kasi alam mo yung pangangailangan ng mga fighters in terms of exposure. Tama ba? Yes, yes, yes. Easy, tama. Okay. Ngayon, Bern, ano yung mga plano na magbe-plano ba ang Zeus Combat League na magkaroon ng sariling roster? Dahil nabanggit mo na nga yung future events, magkaroon talaga ng intact na roster mainstays. And then at the same time, nagkaroon ng championship belts. Yes, actually nung meeting kami sa Gaming Amusement Board, hindi yung pinag-usapan na siyempre may roster na at the same time proper yung rankings nila. Yeah. And I think sa second event magkakaroon din ng title match. Since yung mga fighters naman dito is rated na sila eh. Mm. 'Di ba? So ayun, magkakaroon din tayo. Ang sa next event natin meron title match na yung gagawin natin. And you heard it first dito sa the MMA Superfan, ang galing mismo yung Bern Soriano. How about weight classes? Plano ba mag-focus sa lower weight classes and then try to expand sa mga higher divisions? What's the plan? Right now, ang pinakamagaan namin is from 1 to 5. And yung Flyweight. pinaka 1 to flyweight. Uh, So wala pa naman nakapasok na mas mababa pa doon. uh, Pero lahat 'yon from I think bababa rin kami sa pinweight kung may mga talent naman uh, sa pinweight hanggang sa heavyweight. so, linawin natin yung mas swak sa Pilipinong weight class. Doon talaga magpo-focus tong Zeus Combat League. Yes, yes, Ah, yes. okay. Bern, kung titignan ko yung initial fight card, may strong emphasis sa mga young guns ng Philippine MMA. Halos lahat ng promotions sa Pilipinas na bago would opt to include familiar faces dahil for star power and I can't blame them kung yun ang strategy nila. Pero ano yung reasoning ng Zeus Combat League to put the spotlight on the young and up and coming talents of Philippine MMA? Yun, mas magandang tanong 'yon actually. Ah, Kasi ito yung mga bago natin ngayon ni si parang kulang sa exposure, di ba? Sabi ko mm, nga, unti lang yung mga nagpapalaro dito. mm, At the same time, sobrang dami na ng fighters. mm. So ang dami na. So may mga veterans na may mga nakakalabas na nga na hindi pa masyado na-expose dito. Kaya nakikita namin yung mga bata yung pinagay. Tsaka tsaka ayun yung may future, di ba? Kasi pag Ah, yung bata, yung mga ganyan, mabilis na yan eh. Mabilis pang maturuan yan eh. ah. Oh. Pero ikaw, as a veteran, tama ba? As a veteran, ikaw yung nag-initiate to turn the page. Another chapter for Philippine MMA. Yes, yes, Nisi, yes. Ah, ah. Ngayon, Bern, kung titignan natin ang Philippine MMA, shorthand natin ay ang women's division. Is that part of Zeus Combat League's agenda? Yes, actually sa next event, yun yung Hmm. asikaso ko sa matchmaker na maghanap din ng mga ng lineup sa mga girls natin, sa mga fighters natin na girls, yeah. Yeah. Bern, the first event of Zeus Combat League is titled Ground Zero. Bern, binibigay ko sa iyo yung floor. Ano dapat ang abangan namin dito sa fight card at ano yung mga laban na dapat natin panoorin on May 25th? Kaya guys, May 25, SM Skydome. Abangan nyo, yung fight card is sobrang solid. Doon pa lang sa main event, Posawen versus Marwin Kirante. Imagine guy from Baguio and guy from Marawi. So magandang laban to. Kasi si Marwin, yung last fight na galing talo, so gutom yung bata. Di ba? Tapos kalaban na incoming from Lions MMA. Umakit kami sa Baguio, nakita naman namin kung gaano katindi mag-ensayo talaga yung
mga Lions eh. Ah. So yun, abang natin sa main event. Actually, lahat kaabang-abang from top to bottom to the top eh. Lahat talaga easy. Pang main card talaga sila. And siyempre, makikita nyo yung sinasabi ko na prestige na gagawin natin doon sa event. Marami kami pasabog na gagawin doon sa event mismo. At may mga paraffle din na gagawin. So, pag ano yun, Talagang exciting yun. pumunta kayo. Bern, huling tanong ko na siguro. What's the ultimate goal of Zeus Combat League as a promotion? Ano yung nakikita mong trajectory? Sige, sabihin natin, lagyan na tayo ng limit, 5 to 10 years. 5 to 10 years. Okay, sasabihin ko na. Ngayon ko na sasabihin dito. Actually, we've been talking to Korea already. Korea and Indonesia. So, I think mga 3 or 5 years, nasa labas na tayo. Indonesia and Korea. Okay na lang manghula guys ha kung anong promotion yon pag sinabing Indonesia at Korea. Bern, maraming salamat sa oras na binigay mo sa programa. Thank you so much, Isi. Salamat, salamat. See you at May 25. That's it for all of us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with the Hitman, Bern Soriano. Till next time.